Gisahin natin ang bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Ngayon magluluto tayo ng ginisang repolyo. May nakita akong isang pechay, isang taling pechay sa rep. Sinama ko na rin para hindi po masayang. Tapos po natin gisahin. Ito po ang ilalagay kong atay. Ito po yung sahog ko. Tapos meron po akong natirang karne na nilaga. Ihahalo ko na rin maya-maya. Gisa lang po natin. Lagyan natin agad ng paminta para matanggal po ang lansa. Tapos natin magisa yung atay. Lagay ko na rin po itong natirang nilaga. Sama ko na po yun din. Para sa asawa naman. Meron siyang kaunting karne. Isa lang po natin. Tapos po natin magisa. Lagay na po natin yung gulay. Ito pong repolyo. At isang kalahating repolyo at isang taling pechay. Lagyan na po natin yung maliit ang aking napagsalangan na kawali. Kalahating repolyo lang po ito. Dahil hindi ko po mahahalo, takpan na po muna natin. Ilalagay ko muna itong natirang sauce ng nilaga para may lasa. Panalin po natin para siguradong umimpis muna. Ayan po, medyo umimpis na. Haluin na po natin. Hindi ko ganang mahalo. Ito na nang gamitin natin. Lagyan po natin ng kaunting panimpla. Kasi gulay po ito, medyo may katabangan. Lagyan na rin po natin ng oyster sauce. Meron na po tayong ginisang gulay, may kasama ng karne. Ayan, malambot na po ito. Pero tatakpan ko ulit ng mga 1 o 2 minuto. Hindi na po ako magtitimpla ng kaunting asin. Okay na po sa akin yan na medyo matabang-tabang. Takpan po muna natin sandali.